Hello mga kadads, welcome again to my channel, Mark TV. At ito, bakit nga ba tayo naglalagay ng sariling linya at sariling breaker sa ating aircon? So sa video ito, papaliwanag natin. So tara, let's go! Kaya pa po ma'am. Umiinit to ma'am. Pagkay, observe ko na bengi, sumapadi ya, kay but, daming switch kenny, nanita kasing kitang lalam, itang Breaker. breaker. In-off kitang kene. So, may dimlayan, hirian niyang inon kaya ulit, inon may aircon, ang puping electric fan kaya, may paliya ulit. Sige ma'am, parang tayong pumali ma'am. Yeah. Para mala tayo. Mga pilang minutes pa siguro yan. Malambat siya pa po. Ito nga pala yung aircon ni ma'am na sinasabi niya. Kapag binubuksan niya, pati yung electric fan, doon daw umiinit yun. Buti na lapasin niya. So tara mga dads, let's go. Ayan po, umiinit daw sabi ni ma'am. Pag binubuksan yung aircon doon sa kabila, umiinit. Ayan, nasira na. Pag ginagamit daw ni ma'am yung aircon sa electric fan doon sa kabilang outlet, ito daw umiinit siya at nangangamoy. Medyo mayamoy nga. Ayun. So ano ba yung dahilan? Ba't ganon? Sirit na? Oh. Ayan. Medyo mainit-init na nga siya. So kapag ganyan, ang problema niyan, ayun. So buksan na natin. Hindi mo na pa ma'am. Tintahan mo pa yung extinguisher. Buti observe niya ni ma'am. Nag-charge ko eh. Kaya talan mo. Ali, wala ba lang day sa GoPro ka anak, pag siya mag-charge lagyan. Pinasok yan kanito ng kaya niya minsan eh. Ang charger? What? Pinasok ka na nga anak. Naro? So ngayon, pag nag-charge ko, nag-charge ko na bengi, gagana naman. At ito na nga mga kadads, at bubuksan na natin para makita natin kung ano ba yung dahilan kung bakit umiinit yung outlet ni ma'am. So ito ngayon si Brother Dex ang babanat nito at ako po ang kanyang cameraman ngayon. Ayan. So ingat Brother Dex. So binuksan natin siya ng may power mga kadads para makita natin o maramdaman natin yung dahilan kung bakit umiinit yung outlet ni ma'am. Ayan po. So may fire extinguisher naman tayo nakaabang mga kadads. Ayan. So tara mga kadads. Let's go. Ano? Tana. Malubak yun. Shit, nang gawang kirot mamakbong yun. Malubak yung kain na. Padan kaya? Ay. Sige ma'am, padan nyo mo po. Breaker. Itong breaker na ma'am. Malubak kayo ni. Ito po ang isa sa mga dahilan na tinatawag natin na loose contact mga kadads. Ayan, nagkakaroon siya ng loose contact kaya nag-burn siya ng ganyan mga kadads. Ayan, no? So kita nyo naman, ayun, patay na yung breaker mga kadads. Para makagalaw tayo ng maayos, binuksan lang natin siya na naka-energize para makita ni ma'am. Ayun, no? So natakot si ma'am. So siyempre nga naman, makakita ka na nag-spark ng ganyan, lalo na kung mga kuryente ganyan, napakadelikado talaga mga kadads. Kaya hanggat maaari mga kadads, pag gagalaw tayo ng mga electrical na nakapatay yung breaker o walang power mga kadads, o kaya naman mga kadads kapag customer ka naman or sa bahay nakakita ka ng ganyan, or yun tulad na nakita ni ma'am na umiinit na yung outlet niya, at tumawag na siya kagad ng electrician at pinatay niya na yung breaker para hindi na lumala. Kung mapapansin nyo, umahaba o gumagapang yung pagkasunog ng mga kadads na pwede mag-cause ng pagkasunog talaga mga kadads. Ito po yung naging dahilan mga kadads. Nag-tap lang po yung aircon na dyan. Pero ang ginawa ko, ayan, nilipat ko na lang yung saksakan niya dun sa dati niyang saksakan ng aircon na yan. May aircon po kasi sila dati dyan. Then may sariling breaker tong outlet na yan. Ayun po. So gusto ko sana ayusin yung pagkakalagay, plastic molding. Pero sabi ni ma'am, ganyan na muna daw kasi balak niya atang pa-renovate itong bahay nila. Saka kasi mga ibang ilaw hindi na rin po umaandar para isang gastos na lang daw at malinis tingnan makadads. Ayun. So pag nagsasabay-sabay makadads, doon po siya umiinit. So hindi kinakaya ng outlet natin or itong pagkakakonect niya dito ay maluwag talaga makadads. Ayan.
Yun nakita natin. So dahil ano nga lang siya, naka-terminate lang siyang ganyan. Tapos yung yung aircon natin nakasakay din dito. Siyempre yung unang drop, siya yung magdadala. Tulad dun sa video natin ng series at parallel. So ilalagay ko na lang sa cards natin at sa description para mapanood nyo rin or magkaroon kayo ng idea dun sa hindi pa nakakaalam. Ang gagawin natin, i-splice natin yan at ayun, idudugtong. As per ma'am, hindi niya na daw papalitan. Total charger lang naman daw, sa kabila na lang sila maglalagay. Ayun, i-close lang natin, i-splice na lang natin sila. Ayan, tanggal na. So, ayan po. At ayun, umupisa na natin. So, splice mo na, Brother Dex. Tara, mga kadads. Let's go! At ayun na nga, napag-desisyonan ni ma'am na bubuhayin daw uli natin yung outlet. So, papalitan natin siya ng outlet. Then, ayan, in-splice ko siya ng parallel, mga kadads. Para yung mismong wire ang magdadala sa load ng mga appliance natin, mga kadads. Hindi yung mismong outlet. Ayun, mga kadads. So, dito, mga kadads, ay hindi ko na may papalawan kung ano ba yung pinagkaiba ng series at parallel. Series is all components are connected end-to-end. So, etc. Mahina tayo dyan, mga kadads. Ayan. Bali, meron tayong video na ano ba yung pinagkaiba o what the difference between series and parallel connection, mga kadads. Ilalagay ko na lang sa description natin at dito sa cards, mga kadads. Doon sa video natin, mga kadads, ipapaliwanag natin ano yung malaking pinagkaiba nila at ano yung advantage at disadvantage ng bawat isa, mga kadads. Kaya sana'y mapanood nyo rin itong video to. Ay napakalaking tulong na ito lalo na sa mga kapwa nating electrician na nag-uumpisa pa lamang, mga kadads. So tara, mga kadads, tapean na, let's go. At ito na nga, mga kadads, at nilagay na natin siya. Ayan po, so susubukan natin. Ayan, so umaandar na siya. Then syempre, habang sinusubukan natin yan at papaandar natin yung aircon, i-observe natin kung iinit pa ba siya o hindi. Pero sigurado ko, mga kadads, na hindi na iinit yan. So ayan po, dadaan sana natin siya dito at doon. Kaso ganyan na muna daw, mga kadads. Tara, mga kadads, let's go. Ay nga, mga kadads, at nasolusyonan na natin yung problema ni ma'am na umiinit daw yung outlet niya. So buti na lang at nakita ni ma'am kagad at napag-isipan niya na hindi na muna ito gamitin. So very good si ma'am doon. So para safety, at kung mapapansin nyo, humaba na yung sign of burn niya o na sunog niya. So pwede kasing gumapang yun, mga kadads, hanggang sa pumunta sa mga conduit natin, sa flexible, PVC. Tapos ayun, pag mga ganun, mga kadads, ayun, mas maganda talaga na huwag nyo munang gamitin at i-report nyo kagad or tumawag kayo kagad ng electrician na gagawa dito, mga kadads. Ayun na nga, mga kadads, ang pinakadahilan talaga nun ay loose contact. So kadalasan talaga kapag nagkakaroon sila ng burn, nagkakaroon ng sunog, ayun, so loose contact or loose connection, mga kadads. Ayun na nga, mga kadads, kaya sinasuggest ko sa mga customer ko na pa-preventive maintenance sila yung mga electric panel nila, lalo na doon sa mga malalaking appliance or maraming appliance, matataas yung load. So lalo na kung sabay-sabay ginagamit, maganda talaga na preventive maintenance sila, mga dads. Tulad sa dati kong trabaho na every year meron kami preventive maintenance. Ayun, retiting, splicing sa mga nagkakaroon ng burn. So yung nangyari nga pala dun kay ma'am ay tulad to ng ginawa ko minsan. So hindi ko na nalagyan ng video or di ko na na-video kasi ayun, medyo nagmamadali kasi kailangan nila ng power. So ito po yun, mga dads. Ayan. So yung breaker na yan, mga dads, is 100 amperes. Ayan po. So ang problema niya, nasunog siya doon sa line side, mga dads. So kung titingnan nyo dyan sa video niya, ay sa picture na yan, yung burn niya ganyan lang ka haba, mga dads. Pero nung hinila ko siya, yung wire niya, siyempre hanapin kasi natin kung saan yung naubos yung or hanggang saan yung burn sign niya. Kasi may copper tube na nakita mo yung balat, okay na, pero yung sa loob niya, yung pinaka copper niya, so copper tube, napunta tayo sa aircon. Ayan, so pag nakita mo yung copper niya, medyo may timitim pa. Ayan, splice mo siya uli hanggang sa makita mo yung pagka-golden niya. Ayan, pag golden na siya, pwede mo na siya lagyan uli. Ayan, ginamitan namin siya ng crimper. So ginrip namin siya. Buti na lang meron silang pull box. So kadalasan naman talaga merong ganyan. So kung walang ganyan, usually
ano siya, nakaloop siya dun sa loob ng panel. Puting na nga rin daw at napansin ni ma'am yun. So nangangamoy sunog. Kala nila dun sa mga appliance nila. Then hinayaan nila kasi nawala daw. After ilang araw, ayun, napansin na nila na bigla na nawalan ng power. Ayun, kala nila brownout. Tapos ayun, tumawag sila ng maintenance. Ayun, napagkaalaman na yun, nasusunog nga yung wire nila. So, kung napatagal pa yun, so pinilit pa mga kadads, pwede yung wire pumasok hanggang sa taas. Then, yung madaanan niya na madaling masunog, tulad ng mga plywood, kahoy, or anything na madaling masunog mga kadads, ay pwede mag-cause ng burn. So, masunog yung lugar, o wag naman sana. So, maganda talaga pag meron kayo na obserbahan na hindi maganda o hindi normal sa nararanasan nyo sa bahay, so sa tinitira nyo, na i-report nyo na or tumawag na kayo ng electrician mga kadads kung tungkol sa nangangamoy sunog. Yan, delikado na yan mga dads. So mga dads, bago natin tapusin ang video to, at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So see you in my next video. Ha! God bless!